napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya na isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng isang taong napakahalaga ng naging papel sa kasaysayan ng pagliligtas, no? Dahil siya ang pinili ng Diyos upang tumayong ama. Ama ng isisilang na anak ni Maria, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tinuturing na the patron of the Universal Church. Ganun pa man, sa kabila ng kanyang kahalagahan ng kanyang naging papel, ay dadalawa lamang ang official na kapistahan nitong si Jose, no? Ngayon nga, March 19, bilang the husband of Mary, the family man, no? Tuwing May 1 naman ay bilang isang manggagawa, no? Si Joseph the worker ang manggagawa naman. So ngayon, pag ninilayan natin ay ang naging papel nitong si Jose sa buhay ng kanyang asawang si Maria at ang kanyang naging itinuring na anak. Walang iba kundi si Jesus. Okay? Alam niyo mga kapatid, itong si Jose ay galing sa lipi ni Haring David at siya ay nagmula sa Bethlehem. Okay? Siya nagmula sa Bethlehem at nanirahan na lamang sa Nazaret. At nung siya ay tawagin ng Diyos, nung siya ay piliin ng Diyos na tatayong asawa para kay Maria at tatayong ama nitong si Jesus, ay naging isang malaking sakripisyo yon para sa kanya. Dahil si Maria ang napili ng Diyos na magsisilang sa kanyang anak. Kaya nung sila ay nakatakda ng ikasal at natagpuan nitong si Jose na kanyang asawang si Maria ang kanyang mapapangasawang si Maria ay nagdadalang tao na. Nung una ay balak niya itong hiwalayan ng lihim at bigyan na lamang ng sulat na bumabaliwala sa kanilang usapan. Subalit nagpakita ang isang anghel upang ibalita na siya naglihi lalang na Espiritu Santo. At sabi nga ng anghel, huwag kang matakot, Jose, napakasalan itong si Maria. Yeah? Dahil siya naglihi lalang na Espiritu Santo. So mga kapatid, kung babasahin natin ang mga gospel account kay Jose, wala kang marinig na dialogue, no? Wala kang marinig na salita itong si Jose. Siya'y palagi na lamang tahimik na sumusunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At siya ay tinawag din na Joseph the Dreamer kasi palaging sa panaginip nangungusap ang Diyos sa kanya. Gaya ngayon, ang totoo ay may 4 na panaginip ang nabanggit sa Ebanghelyo. At ito yung unang panaginip na ibinalita sa kanya na anghel na ang kanyang asawa ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. At siya nga ang pinili na tatayong anak o ama ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. At dahil kay Jose ay nagkaroon ng karapatan itong si Jesus na mapabilang sa lahi ni Haring David. Dahil si Jose ay galing sa lipi o lahi ni David. At dahil din kay Jose ay nagkaroon ng ama, ng asawa itong si Maria.
Kasi nung mga panahong yon, ang mga kababaihan ay hindi pwedeng maghanap buhay. Hindi katulad ngayon, pwede ang babae na maging single mother. Noong mga panahong yon, ang mga babae hindi pwedeng maghanap buhay. Kaya talagang kailangan ng asawa. No? Kailangan ng lalaki. Kailangan ng tatayong tatay. Kailangan ng tatayong asawa. Dahil siya lamang ang pwedeng maghanap buhay para sa kanyang pamilya. So dahil kay Jose ay napabilang si Jesus sa pamilya ni Haring David. At dahil din sa kanya ay naisakatuparan ang plano ng Diyos na mula sa lahi ni Haring David magmumula ang Mesiyas. So, ano bang mga katangian ang makikita natin dito kay Jose? Unang-una, siya'y pinili dahil sa isang taong matuwid. Isang taong matuwid at kulugod-lugod sa Diyos. No? Isang taong matuwid, isang righteous person. At nakita rin natin sa Ebanghelyo ang kanyang matibay na pananalig sa Diyos. Nang sabihan siya ng anghel sa kanyang panaginip, ito'y kanyang tinanggap at ito'y kanyang sinunod. At nung pagkagising niya ay nagpasya na siya na tuluyang pakasalan si Maria. So naipakita dito ni Jose ang kanyang pagiging masunurin. No? Ang kanyang pagiging masunurin. Ipinakita din niya ang kanyang pagiging mababaang loob. Dahil isinuko niya ang kanyang karapatan na magkaroon ng sariling anak, no, blood child, no? Dahil ang kanyang napangasawa ay nais na manatiling birhen para sa Diyos, no? Kaya kababaang loob ang ipinakita nitong si Jose. Ipinakita din niya ang pagiging maawain, no? At isang taong ang matuwid dahil itong si Maria, kung kanyang ibubulgar na ang kanyang anak ay hindi naman niya anak, malamang nang iisipin ng mga tao si Maria ay nakiapid. At noong mga panahong yon, ang mga babaeng nakikiapid ay may parusang kamatayan, death by public stoning. Subalit ayaw ni Jose na mangyayari yung kay Maria. No? Kaya ang plano lamang niya initially ay bigyan na lamang siya ng sulat na magbabaliwala sa kanilang usapan. Subalit yun, naunawaan ni Jose na iba pala ang plano ng Diyos. Okay? So marami pa tayong magandang katangian na makukuha kay Jose. Isa nga ay pagiging mabuting asawa. No? Pagiging mabuting asawa. Dahil isa sa panaginip nitong si Jose, ang sabi nitong si Jose nung sila nagsasama sila ni Maria, siya na naginip na naman. Ang sabi ng anghel ay, no, dalhin mo ang iyong anak sa Ehipto dahil sila ay hinahanap ni Herodes upang ipapatay ang kanyang sanggol. No? Kaya sa pamagitan nitong si Jose ay iniligtas ang kanyang anak, ang anak ng Diyos na si Jesus. Okay? So maraming mga ganong pagkakataon na ginamit ng Diyos itong si Jose upang iligtas ang mag-ina, si Maria at si Jesus. Kaya makikita natin itong si Jose ang talagang huwaran sa pagiging husband, huwaran din sa pagiging father. Kaya nga, we need to help promote devotion to Joseph, no? Kasi sa atin sa Catholic Church, mahina ang devotion kay Saint Joseph. No? Mahina, mas malakas pa nga yung devotion sa ibang santo, pero devotion kay Saint Joseph mahina. Sa mga pinagdaanan kong parokya, isa yon sa aking palaging nagiging advocacy, no? Yung promotion of devotion to Saint Joseph. At ngayon nga ay dito ay sinimulan ko rin yung devotion kay Saint Joseph na sinimulan ko sa mga lay minister at sa mga
mga samahang pangkalalakihan dito sa ating parokya. So hopefully ay talagang ito ay mag-alab. Mag-alab ang ating debosyon sapagkat alam nyo mga kapatid, we all need role models, lalo na ang mga husband. How to be faithful husbands, how to be good fathers, no? Kailangan natin ng role model, lalo na sa mga kalalakihan. Paano nga ba maging tunay na lalaki, maging tunay na macho, no? At si Jose sana ang maging model, ang maging huwaran ng pagiging tunay na lalaki. Isang mabuting asawa, isang tapat na asawa, at isang ulirang ama. Tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang